Nakaligtas sa tangkang pangahalay ang isang babaeng content creator sa Mandaluyong. Ang suspect na gawang makapasok sa bahay mula sa nakabukas na bintana ng banyo ng biktima. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Naghihilom ng mga sugat sa katawan pero hindi raw ang trauma para sa streamer at content creator na si Pufli. Yan ay matapos pasukin ng isang lalaki ang kanyang inuupahang apartment unit. Kuwento niya, March 22 ng gabi, matutulog na sana siya nang makarinig ng kaluskos sa banyo. May nakapasok na palang lalaki sa bintana ng CR. Nakita sa CCTV, around 8 p.m. nandun na siya. Tapos dumaan siya through the fire exit, 4th floor. Inakyat niya, may ladder kasi yun, and then doon niya natsyempohan yung bathroom window. Sumigaw si Pufling para humingi ng tulong. Pinagsusuntok naman siya ng suspect at pinagtangka ang pagsamantalahan. Sinasabi niya, tumahimik ako, ganon, na huwag na ako manlaban. Pero nanlaban daw si Pufling hanggang may sumaklolo ng mga kapitbahay. Nagkaroon ako ng fracture sa ilong. Actually, hanggang ngayon, hindi ako nakakahinga sa left nostril ko. Tapos sobrang daming pasa. Kung nag-blackout ako noon, tatapusan ko na siguro yun. Nasa kote din ng suspect na tinangkapang tumakas. Napagalamang dati ng may kasong lalaki dahil sa kaparehong krimen. Na-dismiss lang yung case niya before kasi hindi na lumaban yung complainant. Kaya nga ako, gagawin ko talaga yung best ko para ipagpatuloy yung kaso. Para hindi na siya makalabas, hindi siya makaulo. Himas rehas na ngayon ang suspect na nahaharap sa kasong attempted rape, robbery at physical injury. Mga kapatid, Mobile Journal, Kayla Makantan. Hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang krimen na ito sa Mandaluyong City kasama si Mobile Journal, Kayla Makantan. Kayla, kamusta na si Pufling? Nakausap na ba siya? Yes, actually yung interview natin, Paps, nakita naman natin yung kanyang face pero yung kagustuhan nga niya sana na wag na lang munang maipakita yung kanyang mukha during interview kasi hindi talaga siya ganun pa ka-prepared. Pero kasi mga nasa 1 week ago pa tayo nag-reach out, Paps, kasi anong nangyari niyan? March 22 nangyari. Tapos hindi niya rin agad pinost sa Facebook. So, mga ilang days din yung nakalipas. Tapos, tsaka din siya nag-reply sa atin. So, marami siyang inasikaso, Paps, muna na paglalakad ng documents dito nga sa kaso, dito sa suspect. Okay, Kayla, mag-isa lang ba itong si Pufling nung umatake ang suspect? Ngayon ba? Meron nang umaalalay sa kanya? Yes, kasi Paps, ang siste pala, itong si Pufling, nag-iisa na lang dito sa Philippines. So, lahat ng kanyang family ay based na sa Japan. And doon daw siya talaga galing, Paps. Doon na din talaga siya nagtatrabaho sa Japan. Pero dahil nga hilig niya talaga, passion niya yung pag-stream, yung pag-game, which is dito naman sikat sa Pilipinas. So, sinubukan niya na umuwi muna dito at subukan yung kanyang luck nga pagdating dito sa pagiging influencer, content creator. Di lang niya in-expect, Pops, na magiging ganito nga yung kanyang experience kasi nasa 2 years pa lang naman siya nagsistream. Although yun nga lang, syempre dahil public personality siya, no, Pops, yung kanyang mga info, hindi raw minsan maiwasan talaga na, ayun nga, nalilik. Kasi minsan, Pops, na-share niya kapag nagsistream tapos may delivery. So minsan, di ba, nade-describe niya kung saan ba yung tirahan niya, yung mga ganong pero ngayon, may mga umaalalay na sa kanya para hindi na mangyari itong yes, pag-atake. actually, madami naman daw, Pops, tumulong sa kanya talaga. Okay. Right after nga nung incident, yung mismong doon sa barangay, yung sa pamunuan nung kanyang tinitirhan. Pero kasi ngayon, Pops, lumipat na siya Lumipat na siya ng tinitirhan sa ngayon. At hindi na niya disclose kung saan. Pero yung apartment kung saan nangyari, dito lang sa Mandaluyong din. Okay. Kayla, malaki ba yung bintana para magkasya itong si Pufling? Yes. Kung makita natin, Pops, no, yung type kasi niya, although di ko alam kung ano yung tawag, yung kasya talaga yung tao, yung medyo malapad siya, mataas. At yung victim naman ayon doon sa yung suspect ayon doon sa victim, hindi daw siya ganun katangkaran, pero medyo malapad. Yun nga lang talaga, Pops, nung nangyayari na yung pag-atake, talagang tinatagan ni Pufling yung kanyang loob na lumaban. Kaya yung suspect, kumbaga wala nang nagawa dahil nga sa tagal na pag-attempt niya na pagsamantalahan yung victim, inisip niya masyado ng maingay So yung mga tao talagang
nagsilapitan na doon sa unit. Kaya ito namang suspect, umeskapo na. Ayun. Kaya itong suspect hindi kilala nitong si Pufling. Ano? Talagang tinarget ba talaga? Na-establish ba na siya ang target? Yes, yun parang ganun Paps yung Oo. lumalabas no kasi di daw niya talaga kilala. Oo. Although residente din ng Mandaluyong, hindi naman malapit yung tirahan ng suspect dito sa ating victim. At yun nga lang no, di din nila ma-disclose kasi Paps yung iba pang information tungkol dito sa suspect dahil nga ongoing na yung kaso. Actually pre-trial na Paps no, so umaattend din ng hearing si Pufling. Talagang tinatatagan niya yung loob niya Paps kahit na yung trauma na kinus nung incident. Kailangan niyang Nako. mag-stand pa din Oo. sa mga hearing para nga mapanagot itong suspect na Oo. hindi pala first time itong ganitong ginawa Paps. Kailangan mabuti at naglakas loob siyang magsalita tungkol dito sa nangyari. Ano? Anong paalala niya sa publiko? Yes, ayun nga Paps, nabanggit niya din no na yung talagang pag-iingat pagdating sa personal na information at lalo na doon sa detalye ng tirahan kasi minsan kahit di natin na ilalabas yung address, yung simpleng mga landmarks no overlook yun minsan ng mga tao at yung mga masasamang loob talagang magagaling na sila Paps sa mga ganong bagay pa lang kayang-kaya nila kung pagpaplanuhan nila. Lalo ito Paps, alam natin 8 PM pumasok na yung suspect doon sa kanyang apartment, 10 PM pa nangyari yung pag-atake. So talagang masasabi oo. natin na pinaghandaan talaga ng suspect. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Kayla Macantan.